nagkatanawan sila ng pinsang si Julia at siya ring karibal niya kay Benedict nang magpunta siya sa bukid ng araw na yaon. At mas natuwa si Karen kaysa nagalit. Magkakasama sila nung pinsan nung araw na namimitas sa kanilang manggahan. Nagkaproblema lang sila sa lupa ng mga tiyahin kaya pati ang mga ito ay nalayo ang loob sa kanila. Para siyang ate kay Julia sa totoo lang. 7 taon ang tanda niya rito. Nginitian niya nang mapatingin sa kanya si Julia. Nagkunwari naman itong hindi siya napansin, sabay talikod mula sa kinaroroonan niya. Nasaktan ang kalooban ni Karen doon. Agad na pinagsisihan ang pagtatangkang maging mabait pa rin dito. Ganda ng legs ng kanyang pinsan. Kinilig marahil si Benedict na unang makita ang mga hita nito. Ayan na, nagsisimula na namang mag-take over ang kanyang bitterness. Kaya niyang umunawa. Ate siya ni Julia eh. Ang sakit lang na buhat ng dumating siya sa San Miguel ay 3 beses pa lang silang nagkikita nito. Never siyang binati ni hindi tinitingnan. Invisible lang ang kanyang drama. Ang sakit naman, napapahiya siya sa kanyang sarili. Magkamag-anak sila, hindi yun makatwiran. Siya ang may karapatang magkimkim ng hinanakit dito. Nahulog di umano ang loob ni Benedict kay Julia 3 years ago. Noong nasa Bicol pa si Karen, natural na makarinyo si Benedict. Kahit noong mga bata pa sila ay nakikita niya na. Tapos ay automatic ding maginoong binata sa mga kamag-anak niya. Pumapasok pa si Julia noon sa college. Iisang direksyon ng eskwelahan nito at ang istasyong pinapasukan ng binata. Kaya madalas na naisasabay ng kanyang nobyo. Ang paliwanag naman sa kanya ng tiyahing si Elsa, kung na-develop man ang pinsan niya kay Benedict ay pagkakamali iyon ng binata. Ilang buwan na naging mag-fling daw ang dalawa at mas masakit kasi kinonsinti iyon ng Tia Andeng, ang ina ni Julia. Si Daday ang nagbigay alam sa kanya tungkol sa namamagitan sa dalawa. Nilayuan naman daw ito ni Benedict nang tangka siyang makipaghiwalay. Sabi naman ni Achilles ay nagpasya na siyang hiwalayan si Benedict at panindigan iyon. Iyon na nga ang problema. Mahina na nga siya ay hindi pa nilulubayan basta-basta ng binata. Mahal na mahal niya eh. Aminado naman siya. 16 lang siya nung naging mag-boyfriend sila. 28 na siya ngayon. Elementary days pa lang ang pagkakaibigan nila. Hindi niya alam kung papaano pang mabubuhay nang wala ang nobyo at kababata sa buhay niya. At nito ang pagbalik niya sa bayan nila, may mga bulong-bulungan pa din na dumadalaw ang kasintahan niya sa bahay nila Tia Andeng na pinabulaanan naman ng nauna. Maghapon na naman niyang ininda ang sakit na dulot niyon. Para siyang hibang. Gusto na niyang humingi ng tulong minsan. Gayong kahit mga payo naman ng kanyang kuyang si Achilles na siyang taong nagmamalasakit sa kanya ay hindi umuubra. Ang totoo, wala naman talagang ibang makakapagpalaya sa kanya dito kundi ang sarili niya. Sa kabilang banda naman, sa bahay ng mga Mortis, may atraso daw itong si Karen sa mga tiyahin nila. Kwento ni Margo kay Frances. Lakas ng loob magdemand ng katapatan. Isinutsot ng dalagita sa binatilyo na pangit daw ang ugali ng ate Karen nito. Hindi naman siya agad na nakumbinsido. Mula sa terrace ay sinulyapan ni Frances ang 2 ale na bisita sa loob. Kung dahil ba sa tattoo ang kilay nung isa kaya mukha itong galit at matapang ay hindi niya matiyak. May diskusyon ng mga ito tungkol sa nagaganap na anihan sa bukid. Aburido ang anyo ng 2 ale na may ilang minuto na ring naghihintay kay Karen. Sa tingin ni Frances, hindi maganda ang ibubungad ng 2 sa kapatid ni Achilles. Pakicheck naman ang introduction ko. Inabot sa kanya ni Margo ang laptop. Inamin nito sa kanya na nanganganib itong bumagsak uli sa summer classes kapag hindi nagawa ng maayos ang report na iyon. Nagpakita siya ng simpatya. Saka na rin siya nito hiningan ng input. Management ang kurso ni Margo and Francis is getting nuts. Sana lang ay matulungan niya kahit sa research. Oops, it's payback time. Margo interrupted him.
Mula sa magulong phrases at idea sa Word document ng dalagita ay nagangat siya ng paningin. Nakamata ito sa may gate, halatang wala sa loob ang pinoproblemang di umanong project. May kausap si Daday doon. Pagdakay, hinarap sila ng babae. Si Karen. Naka-cowboy hat kaya hindi niya agad na nakilala. Medyo malabo pero parang nginitian siya nito. He'd rather stay serious than smile back. Nais niyang ipahiwatig na may mga negatibong bagay sa paligid ang nagbabadya. Too bad kasama sa mga iyon ang pinsan nitong si Margo. Achilles' sister is a scolder, but he doesn't think that she deserves to be betrayed. Nobody does. Mukhang nawarningan naman ito ni Daday nang sabihin kung sino nga ang mga naghihintay sa kanya sa loob. Karma is real, komento ni Margo nang walang pasubali habang dinig mula sa loob ang pag-uusap ng tatlo sa sala. Nangingibabaw ang boses ni Tia Elsa. Supporting actress naman ang role ni Tia Andrea. Hindi halos mangibabaw ang tinig ni Karen na may ilang beses nang nangatwiran saka na ipinaubaya sa dalawa ang takbo ng usapan. Ikinatutuwa iyon ni Margo. Nagsalita na si Frances. Medyo magulo ang mga idea mo. You easily jump from one conclusion to another. Habang nakatuon sa laptop, ang attention niya. Sa project pa rin ito nakafocus. Anong gagawin? Sabi naman ni Margo, kunwari, tinanggal ang atensyon sa tiyahin at kay Karen. Naglagay na ako ng markings, tingnan mo na lang kung pwedeng tanggalin. Mag-focus ka sa topic mo, huwag masyadong complicated. Saka na niya isinauli muli ang laptop nito. Thanks, anito. At least okay na ang problema ko, kahit na low moral na ako kanina. Minsan kasi, hindi niya iniisip ang mga lumalabas sa bibig niya. Ang pinsang si Karen pa rin ang tinutukoy. Now, that's what she deserves. It's payback time. Ani Margo, saka malisyosong ngumiti. Mukhang hindi kayo magkasundo ah. Frances mindlessly commented. Wala lang siyang maisip na sabihin. Pakiramdam niya lahat ng tao ay dapat katulad niya. Dinidisiplina niya lahat in her own impossible way. Ani Margo. Tinitimbang ni Frances ang mga sinasabi ng dalagita. Mula sa kanyang kinauupuan ay tanaw ang bahagi ng sala kung saan naroon si Karen. Sanib puwersa nga ang dalawang ali laban sa pangunguna daw ni Karen sa pagdedesisyon sa lupa. Nauna nang naikwento ni Aling Nelia na sa magkapatid na kapangalan ang properties na iniwan ng ina ng mga ito, and each sibling of their mother is entitled to just 5% of the net income. Karen is silenced, but her eyes are firm. There's no indication of submission on her part, neither any signs of rebellion. Lihim na ikinatuwa ni Frances iyon. Kapareho nito si Achilles, may disposisyon. Palibhasa wala si Achilles kaya matapang ang dalawang yan eh. Si Aling Nelia, nagmula ito mula sa maliit na halamanan, nakatunghay na rin sa sala. Alam kasi nila na hindi naman aalmairing isa. Naiiling na wika rin ni Daday habang nirorolyo ang host sa gilid ng terrace. Nakangiti pa rin ito kahit na may sarkasmo sa tinig. Sasabatain ko nga sana yung dalawa kundi lang ako sinenyasan ni Karen na huwag nang makialam. Ateng, lalo lang magigisa ang ate Karen kung makikisangkot ka pa. Komento ni Margo. Sa halip na sarili lang niya ipagtatanggol niya sasali ka pa. Saka nito muling hinarap ang compact mirror matapos kontrahin ang ale. Kamag-anak nila Karen si Aling Nelia sa father's side, and Margo is not related to her. Mas kampi ka kasi dyan sa dalawa kahit na itong magkapatid ang totoong nagmamalasakit sa'yo. Balik ni Aling Nelia sa dalagita. Of course not. Margo will not appreciate any positive fact about Karen, tingin ni Frances. Lalo lang itong naiinis sa pinsan kapag ina-highlight ng iba ang mga commendable traits ng isa, kung meron man. Muling sinulyapan ni Frances ang kapatid ni Achilles sa loob. Kaya naman pala nitong manahimik at hayaang magsalita ang iba kung minsan. She must have exerted so much effort on her part not to speak. Na-amuse sa ideyang iyon si Frances. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae. Napakurap siya ng mga unang sandali. Distracted. He blinks once, twice, until he was fixated on her face. The temperament of her eyes captured his curiosity. Pinagmamasdan niya ito ng ilang segundo.
hanggang sa mapalunok siya. Something has confused his thoughts. Inalis ang mga mata dito. But his eyes automatically went back. Minsang pang pinag-aralan ang mukha ng kapatid ni Achilles bago pa muling nabahala sa naramdaman niya. Saka sinikap ng pigilan ang mga mata na mapalingon muli dito. Until later on, Frances received no response from his email earlier until that evening. Subalit wala siyang na-receive na tugon mula sa Manila Police District. Masyadong detalyadong impormasyong ibinigay niya para isipin ng kinaukulan na bluff iyon without further checking any detail from its recipient. Pero malay ba niya kung gumawa nga ng sariling pagsasaliksik ang mga ito tungkol sa mensahe niya? Natigilan siya nang makababa ng hagdan. Medyo may kirot pa rin siyang nararamdaman sa na-injured niyang paa. Pinakain ko na yung aso mo. Sabi pala ni Ateng, pwede mo naman siyang hayaan dito sa baba. Pauwi na si Daday na makasalubong niya pagbaba ng hagdan. Salamat, Daday. Madali niyang nakagaanan ng loob ang mga tao doon, kahit na nga si Margo. Nabalitaan niyang si Daday ang tumingin sa aso niya nung umalis siya. Hindi naman kasi niya inaasahang magtatagal nga ng ganoon. Balak lang talaga niyang kuhanin yung mga code na naiwan sa compartment ng motor niya. Kumusta yung paa mo? Nagkibit balikat lang siya. Struggling. Tinutukoy ang saklay. Sasanay ka din. Napangisi lang siya. Pagaling ka na. Pagano, sasama kita sa bukid. Sa nakakaengganyo nitong tinig, saka na dumiretso sa kusina. Tumango lamang si Frances, saka, why not? Aniya. Hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin nang maglandas sa komedor. Sa likod dumadaan si Daday pag umuwi. Ito ang nagkakandado ng pinto sa main at sa back door. Bukas pa rin ang ilaw sa may den. Nasa likod iyon ng staircase. Alam ni Frances na si Karen ang naroon. Lumapit siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Sumilip muna siya. Saka bahagyang kumatok. Hindi tuloy niya matiyak kung desidido ba talaga siyang iparinig iyon kay Karen? O Frances, mula sa hawak nitong lifestyle magazine. Malas niya, matalas ang pandinig ng dalaga. Tumuloy na siya. Ibinaba ni Karen ang paang nakapatong sa lamisita. Itinago din ang lata ng beer sa may corner table. Naiwan ang basang coaster sa sentrong mesa. Kakaalis lang kanina ng mangingibig nitong pulis, kaya marahil maaliwalas ang mukha. Alis ako bukas. Aniya, saka napatingin sa coaster. Oo, sinabihan nga ako ni kuya. Sasamahan kita sa therapist. Napabuntong hininga si Frances. Hindi yon pinansin ni Karen. Have a seat, sabi lang nito. Tumalima siya kahit na hindi natutuwa sa ideyang kakailanganin pa siyang samahan nito. You like drinking? Puna niya. Maraming latang kagaya nun na nasa ref, pati na rin sa basurahan. Kunwari pang itinago nito sa kanya ang lata. I can't offer you, magagalit si kuya. Exaggerated na sagot ni Karen. Napangisi si Frances. She sounded na parabang diamonds ang mga ipinagdadamot nito sa kanya. Tuluyan na nga nitong isinantabi ang hawak na babasahin. Katahimikan. May mga ilalabas na shipment ngayong gabi. Aniya. She turned to him even before finishing her sip. Raw materials from China. Tugtong niya. Kontrabando? Tumango siya. Drugs? Oo, ephedrine. Saan daw dadalhin? She is falling out of her seat now. South of Manila, sagot niya. Where exactly? Pipick upin sa Cavite. After that, napakibit balikat si Frances. Have you reported it yet? Sa misita na tuluyang umupo si Karen upang makaharap siya ng maayos. Yes. Saan? Manila Police. Hinagod ni Karen ang buhok pataas. Nag-iisip. She looks sensible. Let us hope na mai-intercept ito ng gobyerno, sabi ni Karen habang tumatango. Frances has this feeling of aloneness nang sabihin ang tungkol doon kay Philbert kanina. That feeling was buried, not validated. Sumusunod lang kasi ito sa mga direktiba ng tiyuhin niya. Dave only cared about his brother, about Robert Beltran, and has nothing to do with these things. But now, yung pakiramdam na iyon ni Frances, it was consoled by Achilles' sister. Somebody else has an ill-defined concern about general evil.
May access ka pa din ba sa account ng ama mo, tama ba? Anang dalaga maya-maya. Tinutukoy ang access ng ama nito sa database ng sindikato. Sabihin na nating yung isang taong nakakilala ko ay pinasa ang impormasyon sa akin. Sagot niya, sa beer na nasa side table ang kanyang tingin. Alam kong nagsisinungaling ka, sagot naman ni Karen. Pero salamat sa pagsasabi mo tungkol sa kontrabando. Alam kong matatalo din yung kagustuhan mong magsikreto kalaunan. You will realize, you will confess me everything. Ipinagpag lang ni Frances ang pang-aasar nito. I'll go up, anya na. Inihanda na ang mga saklay. Sinubukan siyang alalayan ni Karen, subalit hindi tinanggap ang kamay nito. Napangiti lang lalo si Karen. Anong oras bukas? Habol pa nito. 10, sagot niya. Umuulit pa rin sa isip ni Frances habang paakyat ang mga sinabi ni Karen na you will realize, you will confess everything to me. Kung hindi ba naman ito intrusive talaga? Pero wala siyang nararamdamang pagkairita this time. Parang ang hangin na gustong mapasunod dito ng kalooban niya. The next day, araw ng Huwebes, nakiramdam sila sa balita sa media. Panay ang paling ni Frances sa hawak na broadsheet na binili ni Karen. Ipinaubaya sa kanya ang pagtingin sa headlines habang nagda-drive naman ito. Totoo nga kaya na walang glitch sa operation sa sindikato last night? Nagre-reflect na sa database ang galaw ng mga droga, particular sa Luzon area. Wala, sinipat siya ni Karen sa may passenger seat. May mga columns tungkol sa drugs, pero wala iyong nasabat sa customs o kaya natunugan ang sa isang warehouse sa Region 4 o kaya ay tungkol sa mga raw materials sa pagtimpla ng shabu. Wala. The Filipino public has missing a lot. Umiling si Frances. Bothered, binitiwan niya ang dyaryo at itinuon ang sarili sa labas ng bintana ng kotse. Hindi na sinundan pa ng anumang salita ni Karen iyon, out of discretion, na ikinapanatag naman niya, though he could sense na nais pa nitong magtanong sana tungkol sa nangyaring operasyon. Nag-ring ang cellphone nito maya-maya, mga 4 na beses. May kasunod pang hugot ng malalim na hininga nang sagutin iyon ni Karen. Ben? The police officer. Kaya siguro, pinasigla kahit papano ang tinig. Sumandal na si Frances. Susubukan nang umidlip. Nagda-drive ako, ani Karen. Saka sinabi sa kausap ang destinasyon at lakad nila. Saglit na sinipat ni Frances ang pagmamaneho ng kasama. Naka-earplug naman pala kaya okay lang na may kausap ito. Muli na siyang pumikit. 30 minutes pa ang biyahe at desidido na siyang umidlip muli. Naririnig niya ang usapan ni Karen at nang nasa kabilang linya. Jervis will be there. Napabuntong hininga muna si Karen muli saka, I love you too. Bye. Now he really can't sleep. Gusto na niyang pag-usapan uli ang tungkol sa operasyon ng sindikato. Sa isang klinik sa Malolos sila humantong. Doon ang itinuro ni Achilles na mahusay mag-therapy para sa paa ni Frances. After 10 minutes ay sasalang na siya. Nagpaalam si Karen na mamimili lang sa grocery sa kabilang building habang hinihintay naman ni Frances na sumalang siya. Papunta na si Jervis dito, sabi ni Karen. Nauna na siyang sinabihan na sasamahan sila ng sundalo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na siya kailangang isama. He said in a way na naa-appreciate niya ang pagsisikap ni Karen na maingatan ang lahat ng kilos nila. I'll be back before you're done. Ngumiti na lang sa halip si Karen. She is really good in sneaking away, saka na nagpaalam. Be nice to everyone. Nakakalokong asar pa nito bago tumayo. Ilang sandali lang, pagkalabas lang ni Karen, ay pumasok na si Jervis sa klinik. Umupo sa lounge area nang mamataan na siya. Nanliliit siya at nahihiya sa abalang na idudulot niya sa sundalo. Iniwasan na lang niyang mapatingin muli dito. His phone started beeping. Kaagad niyang sinipat baka may nakalimutang ihabilin sa kanya si Karen. Frances Joaquin, sir, kayo na pong susunod. The staff on the counter notified him. Alright, then return his eye to his phone again. Si Rigor ang nag-text at hindi si Karen.
Bakit nga ba siya ite-text ni Karen? Kakahiwalay lang nila? Binuksan niya ang mensahe mula sa lalaki. Binabati siya ni Rigor sa bagong buhay na meron siya ngayon at sa mga taong tumutulong sa kanya, partikular sa babaeng kakalabas lang ng klinik. Walang iba kundi si Karen. Napahumindig si Francis doon. Alam ni Rigor kung nasan sila. Nandito siya sa paligid. Lumingaw siya sa pinto. Tumayo. Sinipat ang labas ng glass door. Wala siyang makita. Nagmamadali niyang inayos ang tangang saklay. Saka malalaki ang mga hakbang na lumabas. Sir, kayo na po. Habol ng staff sa kanya. Lumabas pa rin siya na parang walang nadinig. Maging ang mga nasa waiting area ay napukaw ang atensyon sa kanya. Sinundan siyang palabas ni Jervis. Iginala niyang paningin sa paligid ng parking area. Rigor is after Karen. Posible, that guy is one great coward. He can use her in exchange of his submission. Kailangan niyang makita si Karen. Halos matisod siya sa sariling saklay nang may mga brasong pumigil sa kanya. Hey, anong problema? Si Jervis. Kailangan ko makita si Karen. Ganun na ba kabilis maglakad ang dalaga upang mawala ito agad? Bakit? Balik tanong sa kanya ni Jervis. Nandito si Rigor. Kilala niya si Karen. She might be in danger. Aniya, habang hindi pa rin magkanda o gaga sa paglinga sa paligid. Paano mo nalaman? The man is composed. Na para bang sinasabing, sabihin mo ang problema at susolusyonan ko. Ganun lang kadali. Nag-send siya ng text, sagot niya kay Jervis. Rigor is threatening Karen. Nandito siya, nasa malapit lang. Siya, sagot ni Jervis, mas kalmado. Dinukot ang pistolya sa ilalim ng t-shirt. Ikinasa, saka isinuksok muli. Pumasok ka ng klinik, pupuntahan ko si Karen. Anito, he told him firmly, sabay turo sa pinto ng klinika. Saka na ito sumibat. Sa tingin ba nito, makakabalik pa siya sa loob para magpahilot ng paa? Kayong alam niyang posibleng nasa panganib na naman ang iba dahil sa kanya? Hindi na naman normal ang talbo ng pulso at dugo niya. His muscles are in tension. At hindi magiging normal ang pakiramdam niya hanggat hindi niya nakikitang nasa maayos ang kapatid ni Achilles. Susunod siya kay Jervis. He could really kill Rigor right now. Nilampasan niya ang mga kotse sa parking lot ng supermarket. Then suddenly the guy is behind him. Kumusta? Binati siya ni Rigor with a gunpoint. Sa may tiyan lang para hindi halata. Eto, pinapatay ka pa rin sa panaginip ko. Sagot niya ng may sarkasmo. Hindi ininda ang nakatutok na baril mula kay Rigor. Alam ni Frances, matagal siyang hinanap nito until that fake bomb incident. His perseverance is, well, commendable. Pumito lang si Rigor na amuse. Halika, pasok. Ipinangturo ang basyo ng baril sa katabing kotse na nakaparada. Huwag kang gagalaw. Ibaba mo yan. The soft-spoken voice again. Mabilis na nakabalik si Jervis. He went to see Karen but he is there. Ikaw talaga ang punteriya niya. Karen is fine. Dugtong pa ng binata. From behind Rigor. May nakatutok ding barir sa bungo ni Rigor. Akin ang armas mo. 3 steps backward. Nakalahad ang kamay nito saka sinenyasan si Frances na lumayo sa posibleng trajectories ng mga bala. Pipihit na si Rigor upang isuko ang sariling barel kay Jervis na nasa vantage position ngayon. Subalit, swerte niya't umabot ang kaunting delaying tactic. Siyang baba ng babaeng kakapark lang sa tabi. Agad niyang dinakma ito pero bago tuluyang nakapagtago sa likod nito'y naasinta na ni Jervis ang hita niya. Napukaw na ang atensyon ng buong parking lot dahil sa putok ng barel. Maraming taong nagtakbuhan. May mangilan-ngilan namang nanood sa palibot ng area at sa likod ng kani-kaniyang mga sasakyan na parabang shooting iyon ng isang pelikula. Duguan ang binti ni Rigor. Hysterical naman ang babaeng hawak nito. Nakikiusap ang kawawang ali kay Jervis na huwag nang magpaputok at baka saktan ng may hawak na si Rigor sa kanya. Bagamat may hawak na hostage si Rigor, alam niyang anumang sandali ay may makakatawag ng pulis. Inutusan ni Rigor na sumakay ang ali sa sariling kotse nito. Still pointing the gun to her face, lumulan siya sa passenger seat saka
inutusan ng kawawang Ali na buhayin ng makina. Sunod lang sa utos niya ang umiiyak ng hostage. "Papatayin ko to, huwag kayo susunod!" Sigaw niya habang nakatutok pa rin ang baril ni Jervis sa papalayo ng si Rigor. Mayayari si Jervis pag may nangyari sa hostage. Pagkalabas ni Rigor sa parking lot ay siya namang lumulan sa sarili niyang sasakyan. Makikipaghabulan siya sa tauhan ni Robert. "Get inside! Sabihin mo kay Karen kailangan ko ng backup." Utos nito kay Frances. This is a turmoil again and Frances is in the middle of it. Maanong bumalik na lang siya sa ama, isuko dito ang remote access at pumayag na magtrabaho para sa sindikato. Nahihirapan na siya. Samantala, kaka-withdraw lang ni Karen sa ATM machine nang maipon ng mga tao sa exit point ng grocery. "May shooting incident daw sa labas. Ayaw munang magpalabas ng mga security. May nang hostage daw sa parking. Nagkaputukan." Dinig niyang usapan ng mga tao. Pagkatapos ay nagmadali siyang bumalik sa may entrance. Doon na rin lumabas. Palibhasa'y barado ng mga tao ang exit. Kandabulyaw tuloy sa kanya ang gwardiya. Thank God, nakita niya agad si Frances. Papalapit ito sa may grocery. Fast forward habang papauwi. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ay nag-usap sila ni Karen habang nasa biyahe. Papasok na sila sa kanto ng kamyas nang tawagan at i-update sila ni Jervis. Iniwan daw ang sasakyan ng Rigor sa may bypass road, saka tumakas. Sabi ni Karen, andoon ang hostage, na-rescue na nila. "Kumusta si Jervis?" "Yung hostage?" Balik tanong ni Frances sa kanya. Nasa state of shock pa rin yung babae. Diniretso sa ospital para lang may medical report. Pero sa kabuuan, mukha naman daw hindi nasaktan. Jervis is also fine. May tumulong sa kanya na ma-recover yung na-hostage. Tuloy-tuloy ang kwento ni Karen. Tumangulang si Frances. Nabibitin si Karen sa mga sagot nito buhat pa kanina. He is quiet and looks tired. Nagpatuloy na rin siya kahit na hindi ito kumikibo. Kasunod lang pala nila si Philbert. Napukaw niya doon ang atensyon ng binatilyo. They are on their way sa police station. Pagkatapos ay dediretso sila sa bahay. That guy knew how to surprise everyone. Tinutukoy niya si Philbert na laging nariyan para alalayan sila. Hindi niya nabanggit sa aking narito siya. Walang anumang tugon pa rin ni Frances sa kanya. Ang sabi ni Jervis, pinasusubaybayan sa kanya ng tiyuhin mo, si Rigor. Alam nilang hinahanap ka nung tao. Katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya ay muling nagsalita si Frances, naniniyak. "Are my circumstances safe with Jervis?" Napalingon sa kanya si Karen mabilis lang. 100%, aniya. "Why Jervis? Bakit hindi ka kay Benedict humihingi ng tulong?" Frances is still nonchalant nang sulyapan nito ni Karen. At least, kahit na nang iinsulto ay may nakita pa rin siyang emosyon mula dito. "Jervis is loyal. You can trust him," sagot na lang ni Karen. "And Benedict is not?" Mapakla ang ngisi nito sa windshield. Hindi nakaligtas kay Karen iyon. Frances often projects himself to be aloof, but Karen sensed a kind of meekness in him. "I am his girlfriend for so long. I should know." Naiiling at napangiting tugon na lang niya sa binatilyo. Pagdakay, napabuntong hininga upang lubayan na ng mga masakit na isipin. "Pwede ba kitang makausap mamaya?" Balik muli sa kanya ni Frances. "Nag-uusap na tayo," sagot naman niya. Pagdating ng bahay, he insisted. Sa kabilang banda, naintriga na si Jervis una pa lang na malaman niya kay Achilles na taga Baguio ang binatila Karen. Hanggang sa sumakto lahat ng detalye patungkol doon sa batang 17 taon na ang nakakaraan nang huli niyang makita. Ayon kay Karen, Frances is haunted dahil sumama si Amalia sa kanyang kuya. Knowing Robert, mahirap paniwalaan ang eksplanasyong iyon. The old man has nothing ever to do with love, with affection, but he learned from Phil matapos niyang ihatid kila Karen that Amalia was a battered wife and that Robert only want is to take Frances with him. Nakadama siya ng hindi may paliwanag na panlulumo at ng galit. Pagdating ni Philbert ng hapong iyon sa bahay ng mga Mortis,
closed door ang pag-uusap nila Karen. Pero sa labas ay nakita ni Daday na nakadikit ang tenga ni Margo sa saradong pinto ng opisina ni Achilles. Kaya agad niya itong itinaboy palayo doon. May bagong lalaking dumating. Moreno, mas gwapo kay Paing. Pero hindi type ni Daday. Philbert daw ang pangalan. Bisita ni Frances. Kasama nila Karen sa loob ng opisina. Malalaman din naman ni Daday kay Karen mamaya anumang meron. Pero di na rin siya nakatiis na gayahin ang ginagawang pag-uusyoso ni Margo kanina. Idinikit rin niya ang tenga sa pintuan. Wala naman ng ibang tao sa hallway. Narinig niya ang boses ni Karen pero hindi malinaw. Nag-usap na tayo, hindi ba? Anito. Mukhang nanenermon. Inilapat pa niya ng maigi ang tenga sa mulave. Para na siyang butiki na nakalapat sa pader. Lagot siya kay Ateng sakaling maligaw ito sa taas. Natatawa lang si Daday sa sarili. Hindi ako si Achilles o ang mama mo para magdesisyon sa gusto mong yan. Tinig pa niyang sabi ni Karen. Si Frances nga ang pinatutungkulan nito. Ewan nga ba niya ba't hirap mag-adjust si Karen pagdating sa mga kabataan. Unconscious pa rin ang mama. Obviously, ako lang ang pwedeng magdesisyon ngayon. Dinig niyang sagot ni Frances. Mas malinaw. Mukhang mas malapit ito doon sa may pintuan. I am to decide myself, dugtong pa nito. In fairness sa alaga ni Achilles, marunong sumagot, marunong mamiloso po. Mas na-excite siya sa isasagot ni Karen dito. Cross finger, papatol ito tiyak. Inayos niya muli ang pagkakadikit ng tenga sa pinto. Tama ka, kaya nga nagmagandang loob si Achilles na akuin ka. Frances, sabihin na nating personal na choice mo to. Personal na decision mo. Kung may mangyari sa'yo pagbalik mo ng Baguio, sinong tatanungin ni Amalia? Hindi ba't si Kuya din? Ay, in fairness sa future tita, may katwiran sa loob-loob ni Daday. Huwag nang umasa ang anak-anakan ni Achilles na mapapasunod niya si Karen ng ganun kadali. Pero, aalis nga bang muli itong si Frances? She will know it was me. Wala kayong pananagutan. Katwiran pa rin ang binatilyo. Kahit na hindi pa rin kita papayagang umalis. Pagmamatigas pa rin ni Karen. Porsigido si Frances kaya mas naging matigas ang tinig ni Karen doon. Why not? Mariin na ring balik ng binatilyo. Frances, pinipigilan na ng bisita ang mukhang pagpatol din ni Frances kay Karen. Nais nang awatin ng binatilyo. Hindi ko kailangan ng mga katwiran mo para gawin ko ang alam kong tama. Sorry. Hirit pa rin ditong si Karen. At nai-imagine na ni Daday na may bahid pa iyon ng nakakaasar na ngisi. Yan ang problema sa'yo. Sagot ni Frances muli. Aba, mukhang lalaban pa rin itong isa. Napahumindig si Daday sa pagkakapit sa pinto nang biglang lumitaw si Margo sa puntong iyon sa hallway. Nanlaki ang mga mata ng dalagita sa kanya nang matuklasan ang kanyang ginagawa. Kung todo senyas ngayon si Daday na huwag mag-ingay itong si Margo at sumasagot na itong si Frances. Naiinis na pinukol ni Margo sa kanya ang kamao mula sa kinatatayuan nito. Saka padaskol na lumapit din doon. Idinikit din ang tenga sa pinto. Tumabi pa si Daday para bigyan lang ito ng espasyo. Ito naman talagang may urig na ideya sa kasalbaihang iyon. Franz! Tumitigas na din ang tinig ni Phil. 2 laban sa 1. Kawawang binatilyo. Pero tila walang narinig si Frances. You think you are entitled to correct everyone's circumstances. Tumigil ka na, Frances. Nangibabaw din sa wakas ang tinig ni Philbert. Napamaang na lang si Daday. Pero gustong matawa. Si Margo naman kasi totoong humahagikik na. Ayoko lang na mapahamak ka. Di bali na. Sa mababang tinig ni Karen. Pihadong na checkmate nga kaya tuwang-tuwa itong si Margo. Naunawaan niya si Karen. Laging mabuti ang intensyon ng kaibigan niya. Bihirang hindi, titsagain mo nga lang talagang basahin at unawain ang mga kilos at salita nito. Why would people spare my life at the expense of others? Hirit pa rin ang binatilyo. Maging ang ngisi ni Margo na wala nang magbaba ng tinig pati ang binatilyo sa puntong iyon. Sana tama ang pag-intindi ni Daday. English kasi, pero parang mabubuti din ang mga intensyon ni Frances sa likod ng pagmamatigas nito. Paano kung may nangyari doon sa hostage kanina? Si Frances muli.
Hostage? Sa loob-loob ni Daday. Akala niya nag-grocery lang ang dalawa. That was my fault. Hindi ako dapat umalis doon. But we're able to contain the situation. I told you, kaya ka naming protektahan. Kahit yung hostage, kahit yung mga tenant ni Kuya, kahit ang mga sarili namin against those people. Kung yun ang inaalala mo. Sagot ni Karen. Tara na. Binabaklas niya na ang natutulalang si Margo sa pinto. Mukhang confidential nga ang kinauuwian ng pag-uusap ng mga tao sa loob. Walang ideya si Margo sa background ni Frances. Teka lang, sit-sit ng dalagita, ayaw pa rin bumitaw sa pag-uusyoso. You will kill us by worrying. You really don't have to leave. Pakiusap pa rin ni Karen, papalakas ang tinig. Kasunod ay ang mga yabag papalapit sa kinaroroonan nila. Bumukas ang pinto, nagkagulatan. Kamuntik pang masubsob sa loob ang dalagita. Buti hawak pa rin siya ni Daday sa braso. Natulala naman ang dalawang lalaki sa loob nang matuklasang may nakikinig pala sa may pintuan. Subalit bakas pa rin ang pag-alala sa makisig na mukha ni Frances. Mabilis na tumabi si Margo. Nagbaba ng tinig. Sinita lang sila ng tingin ni Karen, saka na iniwanan. Nakakapanibago. Napansin naman niya ang nagtutuwid na tingin ni Philbert kay Frances, saka na ito nagmadaling tumayo, akmang hahabuling si Karen sa may hallway. Pamangkin ng mga nagpalaki kay Amalia itong si Philbert. Technically ay hindi blood related kay Frances. Mukhang hindi naman nagkakalayo ang edad ni Karen at ng binata. At least alam ni Karen na magkakaintindihan sila ng isang ito. Humingi ang lalaki ng dispensa sa inakto ng binatilyo kanina habang tinatanggalan niya ng tuyong sanga ang mababang bonggabilya ni ating sa bakuran. Wala naman siyang pakialam kahit kandahaba ang liig ni Aling Simang mula sa tindahan sa kabilang bakod. Ang akala siguro'y kung sino na namang itong lalaking kausap niya. Ang totoo, ayaw niya talaga kayong madamay, pati na yung iba. Sa kabila ng pagmamagandang loob na ipinakita niyo sa kanila ni Ate Amalia, iyan din ang bilin ng tiyuhin niya sa akin. Huwag muna siyang pabalikin ng Baguio. Hanggat hindi pa nakakauwi ang mga ito, kaya nga si Rigor ang binabantayan ko para siguradong hindi makalapit kay Frances. May pagkukulang din ako kanina. Nagpalit ako ng tire sa highway, kaya nahuli ako ng konti. Napatango na lang si Karen sa eksplanasyon ni Philbert. Kanina lang ay kumbinsido na siyang mahirap pakitunguhan ng binatilyo. Pero agad na napapawi ngayon ang ideyang iyon. Naniniwala naman akong may kabaitan itong si Frances. Walang gatol na sinang-ayunan iyon ni Philbert. Lahat naman ng tao magkakasundo kung magkakaintindihan lang sa tingin ni Karen. What is that barrier that makes us automatically dislike people kahit hindi pa naman natin sila nauunawaan? Hindi rin maintindihan ni Karen ang ugaling iyon sa kanyang sarili. At mas nag-aalala siya sa'yo kumpara sa pag-aalala mo sa kanya. Sagot ni Philbert. Sinabihan siya ni Rigor na ikaw ang sinusundan nito kaya siya nagmadaling lumabas ng klinik kanina. Nag-aalala siya para sa'yo. Paliwanag pa rin ni Philbert. Alangang napangiti na si Karen doon. Makikipagtulungan ako sa inyo kahit pagbalik ko ng Baguio. Paniniyak ng binata sa kanya. Salamat, Aniya. Hindi, salamat sa inyo. Balik ni Philbert. Pamilya na siya ni Achilles. Pamilya na namin. Panatag akong marinig yan, Karen. Nagpaalam din agad ang binata. Kahit na inimbitahan na ni Ateng na doon na magpalipas ng gabi, di na sila nito napaunlakan. Sayang, magiging tulay pa sana ito sa mga indifferences nila ni Frances kahit papano. Magaan ang loob niya kay Philbert. Kinabukasan, sinusubukang ilakad ni Frances ang paa ng walang saklay when he felt stressful. Sumandal muna siya sa hamba ng bukas na bintana pagdating doon at naalerto ng maringgan mula sa labas ang boses ni Karen. Hinawi niya ang kurtina. Usually, nasa bukid ito araw-araw, but she's there that morning. He sharpened his gaze. Pati pala si Benedict, naroon.
sa may gazebo, sipping their coffees together. Karen told him last night na kaya siya nitong protektahan. He fell asleep last night thinking about her, well, undeniable warmth and kindness. That it is no longer about the security she offers that makes him wanted to stay. But he wanted to see more of her. Nanlambing si Benedict kay Karen. Mula sa bintana'y natanaw niyang dumantay ito sa upuan ng dalaga. Ang awkward, napasimango tuloy siya sa kirot dahil pinilit niyang mapatayo ng tuwid, kakadungaw dun sa dalawa sa may bintana. Darn, he's struggling standing in his left foot just to keep on checking on them. Umakma si Benedict. Astang hahalikan ang hawak nitong kamay ni Karen. Sagwa, aalis na sana si Frances sa bintana nang biglang mag-ring ang cellphone sa bulsa. Hindi pamilyar ang numero na tumatawag, but he took the call. Frances? Boses na laki. May edad. Nahulaan niya na kung sino. Uncle? Amalia is positive about Uncle Dave. Hindi ganoon ang tingin niya dito. Madalang silang magkausap nito dahil sa abroad nakabase ang tiyuhin. Although yearly, kung pumasyal sa bansa silang mag-asawa. Pangkalahatan naman ay mabuting tao itong tiyuhin kung ikukumpara lang sa kanyang ama. At kung tutuusin, paminsay may dala ding mabuting balita sa kanilang mag-ina. Nabalitaan ko ang nangyari kahapon. Bungad ng kanyang tiyuhin. Kumusta ka mo ang kalagayan niya? Naringgan niya ang paminsay pagsabat ng tiyahing si Felicia. Nakikiringot din ito marahil sa telepono. We'll be coming in 3 weeks. How's Amalia's condition? Good, she's recovering. Sagot niya. Mabuti, sumama ka muna sa amin habang wala pa kayo sa ayos ng papa mo. Pigil ang hininga ni Frances. Mapapahugot pa sana siya ng malalim. Ni hindi pinakinggan ng tiyuhin ang suhestyon ng kanyang tiyahin na kumustahin muna siya. Kung matitiyak lang ng pagkakataon na magiging maayos ang lahat, pinaplano muna niyang manatili kay Achilles kasama si Amalia. Kaso'y hindi. Alright, sabi niya, lumabas iyon sa ilong. Tingin naman niya ay nagsusumika pa rin siyang maging mabuting pamangkin sa astang iyon kahit papano. Bali wala siyang sumilip muli sa labas ng bintana. What the hell is Bailey doing out there? Hawak na ni Karen at Benedict ang kanyang alaga. I suggest you try talking to him. Tawagan mong papa mo. Mag-usap kayo. Pag-usapan niyo to. Patuloy pa ring suhestyon ng kanyang tiyuhin. Napakagat na siya ng labi sa puntong iyon. He felt weary. Kahit na hindi pa mantiyak, ay hindi na nagugustuhan ni Frances ang magiging takbo ng usapan nila. That's futile, sagot niya. You're not trying it. My father never listens. Kailangan lang niyang makuha ang gusto niya. You know what he only wants? No, I don't think so. Mag-ama pa rin kayo. Paliwanag ng kanyang tiyuhin. He bit and sucked hard his lower lip again. Nag-iisip. Ayaw niyang magdahilan dito. Tinatamad siya. It's futile as he said. Pinanood niya minsan pa sa labas ang kapatid ni Achilles habang may hinahagis na kung ano si Benedict at pinakukuha kay Bailey. Concern man siya kung anong ipinapakain ng pulis sa aso niya pagkatapos. Subalit na kay Karen naman ang kanyang buong pansin. She's wearing that dark polka-dotted headband again. Seems to be her favorite. Yes, she looks nice, but there's nothing so unusual about her. Nothing. Achilles' sister is just a woman who looks so attractive in t-shirts. Come on, son. Apela na ni Felicia nang hindi pa rin siya sumasagot. He cannot be pissed. Mahal niya ang tiyahin. Pero ramdam niya ang maitim na aura ng kanyang ama sa mga ito ng sandaling iyon. He could kill us. He almost did nang umalis kami ng bahay. Katwiran pa rin niya. My mom had gunshots from his men. They even planned an imitation bomb in my apartment. Hindi mo naman siguro gustong mamatay din ako. Aniya sa tiyuhin, saka binawi ang mga mata mula sa labas ng bintana. Of course, I know. Sa akala mo ba hindi ako nagalit at tinawagan ng papa mo nang malaman ko kay Philbert yan? I confronted him. The gunshot, the stab wounds, inamin niyang inutos niya yon. And to be specific, excuse me pero inutos niya sa mga tao niya na patayin ng mama mo at ibalik ka sa kanya.
Napantastikuhan ng gusto si Frances sa paliwanag ng kanyang tiyuhin. Kahit na noon pa'y alam na niyang talagang maitim ang budhi ng kanyang ama. "Do you think that will console me?" Aniya, he stared outside with his depressed eyes once again, specifically kay Karen. "It's crazy, he's really crazy. But the point is, wala siyang balak na patayin ka o saktan ka. Maaaring kagagawa na lang ng mga tauhan niya yung pagbaril sa'yo sa braso dahil hindi kanila pwedeng patayin." Nagtagis ang bagang ni Frances sa puntong iyon habang nakatunghay pa rin sa labas. "This conversation is so unusual. We're talking about killing and hurting people just like that." He turned away from the window at sumumpang hindi natitingin muli sa labas. "It's really unfortunate but this is the reality that we have, son." "Oo nga naman," he said sarcastically. Kahit na may buong pagtanggap, isinandalang katawan, pati ang ulo sa dingding, napapikit habang binabayo ng galit ang dibdib. May ilang saglit na nanahimik ang nasa kabilang linya bago ito nagsalitang muli. "Frances, hindi ka gustong patayin ng iyong ama. May ibang nagtatangka ng buhay mo. Yung tungkol sa time bomb, hindi iyon mula sa iyong ama o sa mga tauhan niya." He denied. Napangisi habang nananatili pa rin siya sa pagkakasandal. Mas kalmado na siya sa puntong ito. "We know him. He will just take the trouble of being brutally honest. Alam mo yan, no matter how worse that truth is, hindi iyon magsisinungaling for the sake of any shit." Paliwanag ng kanyang tiyuhin. Natigilan si Frances doon. By blood and by relationship, alam niya yun. Masaklap mang aminin. Ganon din siyang kagaya ng ama. "Are you listening?" Pukaw pa rin ang kanyang tiyuhin sa kanya. It could be anyone from the syndicate, still relating to him, habang sinisikap niyang intindihin ang isiniwalat ng tiyuhin. "Yan ang dapat siguro nating alamin. That's why you really have to go with us. Pinaimbestigahan ko sa isang private investigator yung tungkol sa time bomb. Mag-uusap tayo nila Amalia as soon as makalabas na siya ng ospital. I'm sending a check for you and your mom's medication." Wala pa ring makapangsalita si Frances. Pinaghahanap pa rin kaya siya ni Travis, ang boss ng mafia? Inaakala niyang ipinaubaya na nito sa kanyang papa ang pagbabalik sa kanya ng Baguio. "Please try to understand your uncle, anak." Si Felicia na nakikidungaw pa rin sa telepono. "We can do something with your papa. Kailangan mong tulong ng uncle mo para matapos na rin tong problema sa pagitan ninyo. You have to understand everything. We're here to help you both." Nakikiusap na si Felicia sa kabilang linya. Natanggapin ang alok ng kanyang tiyuhin na makipagkasundo siya sa ama sa tulong nila, na para bang mayroon pa siyang mga hindi nalalaman. Like he's still missing some pieces of information, and if only he had those at his disposal, magiging iba ang pagtingin niya sa kanyang ama. Samantala tungkol kay Robert, hindi naman daw talaga dapat ito mag-aasawa. Hindi lang maatim ng pride niya na patawarin ang poultry businessman na taga-Tarlac na nang 11 sa kanya. Nalugi ang poultry. Ano namang mapapala ni Robert sakali mang tutuhanin ang bantang babarilin nito pag hindi nakabayad. Wala namang maidadagdag o maibabawas ang kamatayan nito sa miserableng buhay niya. Kaya tinanggap na lang niya ang ipinresintang kolateral ng negosyante. Babae. Amalia daw ang pangalan. Pwedeng katulong, pwedeng sekretarya, pwede ring asawa. Bahala na siya. At ubili ang pobreng dalaga na ipinambayad nito nang iharap sa kanya. Aaminin niya, may hitsura ito. Kahit na takot ay mukha naman itong concern sa gagong Ginoo na nagbebenta sa kanya. 16 lang ang dalaga, mestiza, pamangkin daw ng may atraso sa kanya o kamag-anak. Wala naman na siyang pakialam. Maraming paperwork sa negosyo ang kailangan nilang ihabol. Kailangan din nila pati ng tagaluto, ng tagalaba, at ng asawa na rin. Sa kabilang banday, hindi rin naman kasi siya asexual kahit na hindi siya nakakaramdam ng interes na umibig. Sa bukid nila Karen, 3:00 ng hapon ng araw na iyon, papahupa na ang init ng araw kaya bumalik na ang mga nag-harvest ng kalamansi matapos sumilong saglit. 10 hektarya ang pinagtutulungang pitasin ng ilan sa mga magsasaka nila. Kanya-kanya ng bitbit ng basket
mula sa kamalig ang mga tagapitas. Tinapos na muna ni Karen ang pangangalawit ng mga tuyong dahon sa sagingan. May ilang puno pa ang nalalabi saka sasama na din siyang mamitas at marami nang nagdidilawang bunga ang mga kalamansi. Babaratin ang presyo nila sa palengke pag nagkataon. Ilang puno lang naman ang kanilang mga saging. Nasa tabi ito halos ng kubo na kanilang pahingahan. Pagkatapos ay ang puno ng kalamansi na may 3 taon pa lang ang laki. Saka ang sakahang tanaw mula doon sa kanilang kubo hanggang sa paanan ng pinakamalapit na bundok sa trail ng Sierra Madre sa Doña Remedios Trinidad. Iyon ang lawak ng palayang pagmamay-ari nila. Si Karen ang nagtatanggal ng mga tuyong dahon habang ang kasamak nilang matanda sa bukid na si Tata Ingo ang naghahakot ng mga natatanggal niya na. Nakausap mo na ba ang mga tiyahin mo? Tinitimpla siya ng matanda. Palibhasa, alam nito ang alitan sa pagitan nila ng kanyang mga kamag-anak. Si kuya nang bahala sa kanila. Saka matabang na tumawa. Di ako pwedeng basta-basta magtatanggal dito. E di lalong nag-alburuto yaong mga kamag-anak nyo, sagot ng matanda. E ganun na nga ho, nakatawang pumalatak ang senior citizen nilang in charge sa lupa. Bagamat may edad na, malakalabaw pa din sa tikas. Naringgan niyang naghahagikikan at nagdudungguan ng balikat ang mga dalagitang may tangang basket na napadaan sa tabi niya. Ang tangkad niya, tara lapitan natin. Nakakahiya, tara! Mamimitas lang ang mga ito ng kalamansi pero may baong kilig. Lihim na natuwa si Karen sa 2 kabataan. Anak ni Tata Ingo yaong isa. Nung araw, ayaw na ayaw niyang kikiligin sa harapan ni Achilles at tiyak na pandidilatan siya nito ng mata. Ate Karen, pakilala mo daw si Shane kay Frances. Ha? Napatingin na rin siya sa direksyong tinatanaw ng dalawa sa may 2 hilera ng mga puno ng kalamansi. Abat si Frances nga at nakatanaw sa kinaroroonan niya kasama si Daday. Parehong may hawak ang mga ito ng basket. Hindi na niya nakuhang sitahin ang 2 kadalagahan ng pukawin ni Daday ang atensyon niya at kumaway. Kumaway din siya dito, saka sumenyas na tatapusin na lang ang kanyang ginagawa. Ano't naaya si Frances na lumusong sa bukid ni Abelarda. Mukhang hindi naman ito hirap sa pamimitas kahit na nakasaklay kaya hindi na rin siya masyadong nag-alala. Panaka-naka pa din ang lingon niya sa mga ito. Nagkukwentuhan ang dalawa habang nagtatrabaho. Hindi maiinip si Frances kapag itong si Daday talaga ang kasama. Her eyes would automatically fall on him habang nangangalawit ng dahon. Narealize niyang nakamasid din pala ito sa kanya bago pa niya lingunin. Ninitian niya ito. Ewan kung napansin ni Frances iyon mula sa kinaroroonan nila. Napansin niyang muli ang mga dalagitang nagsusutsutan sa tabi niya. Humahagik, kinikilig, saka na ibinalik muli ang atensyon sa mga tuyong dahon. Nang patapos na't panghuling puno na raw ayon kay Tata Ingo, ay gumayak na siyang lapitan sila Daday. Ang 2 dalagita sa tabi niya, nakarating na din pala sa hilera ng mga kalamansi kaharap nila Frances. Kaya naman pala nawala na ang mga naghahagik-gikan ay nakaipon na ng lakas ng loob na lapitan ng binatilyo. Sinalubong siya ni Daday paglapit niya sa kinaroroonan nila. Naiwan si Frances. Kahuntahan na ang 2 dalagita habang abala pa rin ito sa pamimitas. Kanina pa kayo? Tanong niya sa kaibigan. Medyo lang, akala ko'y andito si Ben. Gumawi dito ang sasakyan niya eh. Karen gave her a look, a worn look. Ayaw niyang masira ang araw niya. Rendahan mo yung nobyo mo o kaya ipawalan mo na. Nasa kabilang kanto lang kasi mula doon ang bahay nila Julia. Buti na isama mo siya. Tanong niya kay Daday sa halip. Tinutukoy si Frances. Tinanaw niya ang binatilyo. Muling nagtama ang mga mata nila na agad din niyang binawi. Now she was not just mistaken. He is constantly gazing at her. Oo nga, buti sumama. Swerte nila Rosing. Nakatagpo ng iibigin. Tukoy ni Daday doon sa kasama ni Shane. Nailing na lang si Karen. Kahit na may masakit na sa kalooban niya. Ba't ba'y pinaalam pa sa kanya ni Daday na gumawi na naman si Benedict doon. Mabait naman pala siya sa iba. Ba't ang sungit pag sakin? Tanong niya kay Daday tungkol kay Frances. Masungit ka din siguro. Nagtaka ka pa. Sobrang sungit ba? Na-conscious siya bigla. Minsan lang hindi. Biro ni Daday. Sinilyapan niyang muli ang binatilyo.
He's still chatting with the girls. Sa puntong iyon ay nakafocus na sa mga ito ang paningin. But what about those stares from him noong isang araw pa? Subalit ngayon lang niya pinansin. Mayroon kaya itong nais sabihin?